Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Ang swerte mo talaga, Lenny, sabi ni Tita Edna habang maganang kumakain. May tumalsik pang butil ng kanin mula sa bibig nito nang magsalita. Nang hihingi ng paumanhin ang tinging ibinigay niya kay Aiza na bahagyang ngumiwi sa nakita. Nakakamay si Tita Edna habang kumakain. Sa araw na iyon ay dumagsa yata ang mga hindi ka nais-nais na bisita sa mansyon. Kaninang umaga ay si Charlene. Ngayon naman ay sina Tita Edna at Lily. Walang pasabing bigla na lang dumating ang mga ito sa oras ng pananghalian. Bigla ay parang gusto niyang sisihin si Adrian kung bakit ibinigay pa nito sa tiyahin niya ang address ng bahay nito. Ang sabi ko nga rito kay Lily ay maging mabait para naman matulad ang kapalaran sa iyo. Patuloy pa ni Tita Edna na kumuha pa ng hita ng manok. Ni hindi ito gumamit ng serving spoon. Kinamay nito ang pagkuha roon. Parang palasyo pala ang tinirahan mo rito, pinsan, sabi naman ni Lily. Unang pagkakataon yata iyon na kinilala siya nito bilang pinsan. Medyo mas demure naman ito sa pagkain kumpara kay Tita Edna. Pero umaapaw din ang plato nito sa pagkain. Kaya naman pala hindi ka man lang nadadalaw sa bahay. Bakit parang hindi kayo kumakain? Una ni Tita Edna sa kanila. Medyo busog pa kami, sagot ni Aiza. Paano kung hindi natin maubos ang pagkain ito? Tanong pa ni Tita Edna. 3 putahe ang nakahain sa hapag. Pwede kayong magbalot para may maiuwi kayo, sagot ni Aiza. Mabuti pa nga kaysa masayang lang ang mga ito, nasisiyahang sabi ni Tita Edna. Bahagya na lang silang nakakain ni Aiza. Tila pareho silang nabusog sa nakikitang gana sa pagkain ng mga ito. Adrian, iho! Nagulat pa si Lenny nang makitang inilapag ni Tita Edna sa center table ang nakabalot na pagkain at ilang groceries na ipinabaon ni Aiza rito. Parang close na yumaka pa ito kay Adrian at nakipagbeso-beso pagkatapos. Halatang nagulat din si Adrian pero tinanggap nito ang gesture na iyon ng tiyahin niya. Napadalaw kayo? Tanong nito. Bahagya lang nitong sinulyapan ang nagpapakyut na si Lily. Baka kasi may ipapahulog na sulat si Lenny para sa nanay niya, sagot ni Tita Edna. Nagkatinginan sila ni Aiza. Saka gusto ko na ring masigurong maayos ang kalagayan ni Lenny rito. Nag-aalala kasi ako na hindi man lang siya dumadalaw sa bahay. Dagdag pa nito. Gusto niyang mapaismid sa sinabi nito. Parang totoong-totoo ang concern nito para sa kanya. Mabuti pala at nag-abot tayo. Ipapaalala ko na rin sa iyo ang pangako mo ng trabaho para kay Lily. Hirit pa ni Tita Edna. Napailing na lang siya sa pagiging garapal ng tiyahin. Hanggang makakahirit ay talagang mangmomolest siya ito. Titingnan ko ho, sabi ni Adrian. Nakahalata naman yata si Tita Edna kaya hindi na ito nagpilit. Paano? Tutuloy na kami. Medyo malayo pa ang lalakarin namin ni Lily palabas, sabi nito at muling dinampot ang mga pabaon na nasa center table. Nakita niyang dumukot si Adrian mula sa bulsa ng suot nitong slacks. Inilabas nito ang wallet at kumuha ng pera. Iniabot nito iyon sa Tita Edna niya. Walang pagtangging kinuha iyon ni Tita Edna. Salamat Adrian, sabi nito. Agad na isinilid nito ang pera sa bulsa. Walang anuman, magtaksi na ho kayo palabas, bilin pa ni Adrian. Inihatid nila ni Aiza ang mga ito hanggang sa pinto. Babalik na lang kami, o kaya ay kayo naman ang dumalaw sa bahay, sabi ni Tita Edna. Tango lang ang isinagot niya. Nadismaya siya sa ugali ng mga ito.
Kung maaari lang niyang pagbawalan ang mga ito sa pagpunta roon ay ginawa na niya. Nakakahiya kina Adrian at Aiza. Pagbalik nila ay nakita niyang naroon pa rin sa sala si Adrian. Waring sadyang hinihintay sila. "Ibawas mo na lang sa sweldo ko ang ibinigay mo kay Tita Edna," sabi niya. Ayaw niyang magkaroon ng utang na loob dito. Hindi nito pinansin ang sinabi niya. "Mag-empake na kayo ng mga gamit nyo. Magbabakasyon tayo sa rest house sa Batangas," anunsyo nito. Nagtatakang nagkatinginan sila ni Aiza. "Himala talaga ng mga himala." Hindi makapaniwalang sabi ni Aiza. "Ano kaya ang nakain ni Kuya at naisip niyang magbakasyon tayo rito?" Sandaling nilingon ito ni Lenny. Patagilid na nakahiga ito sa kama, paharap sa kanya. Nakasapo ang isang kamay nito sa ulo at nakatukod ang siko sa kama. "Bakit? Hindi mo ba gustong magbakasyon dito?" Tanong niya habang isinasalansan ang mga dalang damit sa closet. "Are you kidding? Dito kami madalas magbakasyon ni na Mama. This place is our haven," sagot nito. Nang makita niya ang rest house ng mga ito na nakatayo paharap sa dagat, agad na nagustuhan niya ang lugar. Parang payapang-payapa roon. Gusto niyang batiin si Adrian sa pagpili nito sa lugar na iyon para maayos ang gusot sa pagitan nito at ni Aiza. Maliban sa mag-asawang katiwala na sumalubong sa kanilang pagdating, ay malayo ang susunod na bahay. Bukod pa roon ay hindi kalakihan ang rest house na iyon. 3 kwarto lang ang nakita niya kumpara sa may 11 yatang kwarto sa mansyon. "Ano nga kayang binabalak ni Kuya Adrian?" tanong pa ni Aiza. "Baka naman sa wakas ay nakaramdam din ng pagod ang kuya mo sa walang tigil niyang pagtatrabaho," sabi na lang niya. "Siguro nga." Ngunit tila hindi ito kumbinsido. Naramdaman niyang tumayo na ito. Naghihikab na ito nang lumapit sa kanya. "The air is inviting me to sleep. I suggest na magpahinga ka na rin muna. Gigisingin na lang nila tayo kapag nakahanda na ang hapunan." "Okay, sige," sagot niya. Napagod din kasi siya sa biyahe. Pagkaayos ng mga gamit ay nahiga na rin siya sa malambot na kama. Hinayaan na niyang bukas ang mga bintana para malayang makapasok ang hangin. Ilang sandali pa ay para na siyang iniuugoy ng hangin. Eksaktong 7:00 nang kumatok si Aling Lagring sa pinto ng silid at sinabing nakahanda na ang hapunan. Si Aling Lagring ang katiwala roon. Nadatnan na niya sa komedor sina Adrian at Aiza, ngunit hindi nag-uusap ang mga ito. "Noong nabubuhay pa si Mama, madalas kami mag-jogging sa tabing dagat tuwing umaga," sabi ni Aiza nang kumakain na sila. "Talaga?" sabi niya. Nakatingin siya kay Adrian na noon ay tahimik lang na sumusubo ng pagkain. "Pag-jogging tayo bukas," yaya ni Aiza sa kanya. "Sige." Gusto na niyang tapakan ang paa ni Adrian sa ilalim ng mesa dahil wala man lang yata itong balak na makihalo sa usapan nila. Paano ito makakasundo ang kapatid kung hindi naman ito nagtatangkang magsalita? "Great! I know you will enjoy it," nasisiyahang sabi ni Aiza. "After dinner, we better go to sleep. Kailangang nasa tabing dagat na tayo bago sumikat ang araw." Ngiti lang ang isinagot niya rito. Nang sulyapan niya si Adrian, ay nagtama ang kanilang mga mata. Hindi niya alam kung expressive ang mga mata niya, pero sana ay nakuha nito ang gusto niyang iparating. Siguro'y mas dapat niyang hilinging sana'y hindi ito manhid. Mukhang seryoso nga si Aiza sa pagja-jogging dahil madaling araw pa lang ay kumakatok na ito sa silid niya. Pero hindi niya ito nilabas. Hindi dahil ayaw niyang sumama ritong mag-jogging, kundi dahil gusto niyang bigyan ito at si Adrian ng pagkakataong magkasarilinan. "Manang Lagring, si Aiza po?" tanong ni Lenny nang lumabas siya ng silid niya. Naghahanda ito ng almusal na mga sandaling iyon. "Nakita ko kaninang magkasama sila ni Adrian lumabas ng bahay. Tansya ko'y tatakbo sa tabing dagat," sagot nito. Napangiti siya.
Umaasa siyang hindi sasayangin ni Adrian ang weekend na iyon para kahit paano ay makipag-ayos kay Aiza. Natutuwa siyang malaman na inuumpisahan na nito iyon ngayon. What a disgrace! The president and CEO of Lynx Telecom wearing an apron? Pumapalatak na sabi ni Aiza. Kumunot ang noo ni Lenny sa narinig. Binilisan tuloy niya ang paghakbang papunta sa kusina. Watch me. Narinig naman niyang sabi ni Adrian. Napatigil siya sa tapat ng swinging door sa kusina nang makita si Adrian. Nakatukod ang dalawang kamay nito sa mesa. Nakatunghay sa isang libro na nakapatong doon. Sa likod nito ay umuusok ang nakasalang na kaldero sa kalan. At talagang kumpleto ka pa sa props, ha? Natatawang sabi ni Aiza na nakaupo naman sa isang silya at aliw na pinapanood ang kapatid. Humaplo sa puso niya ang nadat ng eksena. Kasyual na nagbibiruan ang mga ito. Tatalikod na sana siya nang mapansin siya ni Adrian. Ang mabuti pa, isama mo muna si Aiza, Lenny. Para hindi nang gugulo yan sa pag-eksperimento ko rito. Sabi ni Adrian na kumindat pa sa kanya. Pagkatapos ay nginitian pa siya. Parang nagwala sa kinalalagyan niyon ang puso niya dahil doon. Parang nanlambot din ang mga tuhod niya. Agad na lumapit siya kay Aiza at humawak sa sandala ng silyang inuupuan nito. Sinaway rin niya ang sarili. Hindi siya dapat kiligin dahil lang sa isang simpleng kindat. Sa lugar nila ay marami ng binata ang kumindat sa kanya. Pero hindi si Adrian ang mga yon. Katwiran ang isip niya. So, ano naman ang kaibahan ng mga binatang iyon kay Adrian? Ipinilig niya ang ulo. Nang tingnan niya si Adrian ay ibinalik na nito sa binabasang libro ang atensyon. Habang tinitingnan niya ito ay lumilinaw sa kanya kung ano nga ba ang kaibahan nito sa mga binatang kumikindat sa kanya sa lugar nila. Pagsama-samahin man ang lahat ng lalaking nagkagusto sa kanya sa lugar nila, lalabas pa ring mas gwapo, mas mayaman, mas makisig, mas magandang magdala ng damit at mas simpatiko si Adrian kaysa sa mga ito. Pero hindi iyon ang dahilan ng kalamangan nito sa iba. Lamang ito dahil ito ang gusto niya. May palagay nga siyang higit pa roon ang nararamdaman niya. Kung bakit at paano nangyari iyon ay hindi niya alam. Isa pang kaibahan ni Adrian ay masyado itong malayo para sa kanya. Hindi sila bagay. Hindi kailanman mapapasa kanya ang isang katulad nito. Naputol lang ang pag-iisip niya nang tapikin siya ni Aiza. Nasa mukha nito ang pagtataka ng tingnan niya. Ano ngang sinasabi mo, Aiza? Napahiyang tanong niya. Si kuya, pati si Lenny ay nasyak sa itsura mo, sabi ni Aiza. Bahagyang nakaramdam siya ng relief sa maling pakahulugan nito sa pagkatulala niya habang nakatitig kay Adrian kanina. Bagay ba kay kuya ang maging chef, Lenny? Napatingin siya kay Adrian. Nakatingin din ito sa kanya. Bakit naman hindi? Sabi niya. Lihim niyang nahiling na sana ay pasable ang naging sagot niya. You're just indulging him, kontra ni Aiza. Muli nitong tinudyo si Adrian. Bakit naman kasi kailangan mo pag gumamit ng cookbook, kuya? Nilagang baka lang naman ang niluluto mo. Alam mo namang first time kong susubukang magluto. And I know this is your favorite. Ayokong mapahiya sa'yo. Sagot ni Adrian. Hindi nakaila sa kanya ang fondness sa mga mata nito para sa kapatid nang tingnan nito si Aiza. Just wait and see. Pagyayabang pa nito. Lenny, yayain mo na nga yan. Hindi ako makapag-concentrate sa pagluluto ko. Dinampot nito ang sandok at hinalo ang nasa kaldero. She found him cute. Malayo ang hitsura nito sa corporate look na lagi niyang nakikita rito. T-shirt na puti at cargo shorts lang ang suot nito. Pero nagbigay iyon ng relaxed na aura dito. Nagmukha itong bata. Tumayo na si Aiza. Just make sure that it's edible, kuya.
Natatawang sabi nito bago siya niyaya. Bago tuluyang lumabas ng kusina ay nilingon niya si Adrian. Nakatitig din ito sa kanya. Hindi niya kayang bigyan ng pangalan ang nakikita niya sa mga mata nito. At ayaw niyang bigyan iyon ng sariling pakahulugan. Baka umasa siya. Isang matipid na ngiti ang ibinigay niya rito bago tumalikod. Salamat, Lenny, sabi ni Aiza sa kanya. Nakaupo ito sa tumba-tumba sa loob ng kwartong ginagamit niya. Siya naman ay nakaupo sa gilid ng kama. Salamat saan? Nagtatakang tanong niya. Para sa opportunity na to, I know in due time, magiging close na kami ni Kuya. He's making an effort. Sagot nito. Iyon ay dahil binigyan mo rin siya ng pagkakataon, sabi niya. Bumuntong hininga ito. Na-realize ko, sinisisi ko si Kuya sa hindi namin pagiging close. Kung tutuusin ay may kasalanan din ako. I was so convinced in blaming him for being so busy and having no time for me. Pero ganoon din naman ako sa kanya. I never saw his effort to bridge the gap between us. I guess I enjoyed being a brat too much. Hindi pa naman huli ang lahat para maging close kayo. At sa nakikita ko, hindi magtatagal ay magiging ganap na ang closeness ninyong magkapatid. Nasisiyahang sabi niya. Nakangiting tiningnan siya ni Aiza. It's as if someone waved a magic wand on us. Napangiti rin siya. Ngayon lang niya nalaman na naniniwala rin pala ito sa fairy tale characters. Hindi ako fairy godmother, sabi niya rito. Nagkibit balikat ito. I just wish na masarap ang niluluto ni Kuya. Kung hindi ay aalaskahin ko talaga siya. Kontentong nahiga siya sa kama. Kung mayroon siguro siyang maipagmamalaki sa buhay, iyon ay ang naging saksi siya sa pagkakasundo ng mga ito. At kung dumating ang pagkakataong kailangan niyang umalis sa buhay ng mga ito, alam niyang maligaya niyang iiwan ang mga ito. Pinuno ni Lenny ng hangin ang dibdib niya. Hindi siya makatulog kaya ipinasya niyang lumabas ng kwarto at pagmasdan ang paligid. Mula sa veranda na kinaroroonan niya ay tanaw niya ang kagandahan ng lugar. Nakatanaw siya sa dagat. Tahimik na tahimik ang paligid maliban sa mabining paghampas ng alon sa dalampasigan. Kumikislap ang tubig sa tama ng sinag na buwan. Naalala niya ang pinanggalingan nila. Nasa tabing dagat din ang bahay nila roon. Hindi maiiwasang maalala rin niya ang tatay niya. Sa kabila ng mapapait na dinanas nila ng nanay niya sa kamay nito, hindi pa rin niya maiwasang mag-alala para dito. Mula nang umalis ang nanay niya, ay wala na siyang naging balita patungkol sa kanyang ama. Tuluyan na rin itong pinutol ang pakikipag-ugnayan sa kanila. Ang huling balita nila ay may iba na itong kinakasama. Humugot siya ng malalim na hininga. Nahiling niya na sana ay mapabuti na ito. Ang haba nun Napapitlag siya. Halos mapigil niya ang hininga nang malingunan si Adrian na papalapit sa kanya. Nakapadyama ito, bahagyang gulo ang buhok at mukhang galing sa pagtulog. Parang namagneto na siya sa pagkakatitig dito. He looked like a demigod. Nakabukas ang mga botones ng pajama top nito na nagpapakita ng matipunong dibdib nito. What was that for? Tanong nito nang tuluyang makalapit sa kanya. Ang alin? Nahihiyang nagbawi siya ng tingin. Itinutok niya ang mga mata sa malawak na karagatan. Mas safe kapag ganoon. Ang buntong hininga mo, sagot nito. Nakaramdam siya ng relief. Ang akala niya ay ang pagtitig niya rito ang itinatanong nito. Hindi niya alam kung paano sasagutin iyon kung sakali. Naalala ko lang tatay ko, sagot niya. Nasaan ba siya? Itinukod nito ang kamay sa pasimano ng veranda. Baka nasa Quezon. Baka? Hindi ka sigurado? Nagtatakang tanong nito.
Naghiwalay ang parents ko. Paliwanag niya. Ayaw niya mag-elaborate ng mga sekreto ng kanilang pamilya. I see. How about your mother? Usisa pa nito. Kahit nagtataka kung bakit interesado ito sa family tree niya ay sinagot niya ito. Nasa Hong Kong, DH siya roon. I'm sorry, sabi nito. Natawa siya. Bakit ka nagsosorry? Hindi mo naman kasalanan nag-DH siya. Kailanman ay hindi siya naging bitter na iyon ang trabaho ng nanay niya. Hindi nito sinagot ang tanong niya. Ilang sandaling pareho silang nanatiling tahimik. Mabuti at naisipan mo magbakasyon, sabi niya. Gusto niyang basagin ang katahimikang namamagitan sa kanila. Kapag kasi tahimik ay mas nagiging aware siya sa presensya nito. Someone told me to stop and smell the daisies, sagot nito. Napangiti siya. Natutuhan ko lang yon sa isa sa mga lessons namin sa speech power, sabi niya. Pumihit ito paharap sa kanya at matamang pinagmasdan siya. You amaze me, Lenny. Bakit naman? Hindi niya alam kung saan ipopokus ang mga mata. Hindi niya kaya makipagtitigan dito. It amazes me how you make things so simple. Kung paanong nakakaya mong sabihin ang nasa isip mo without hesitation. Ang iba ay mangingiming pagsabihan ako sa mga pagkukulang ko kay Aiza, pero hindi ikaw. Parang gusto na naman niyang mapahiya sa sinabi nito. Masyado nga ba siyang naging atribida? Sorry kung naging pakialamera ako. Alam ko kasi ang pakiramdam ng nag-iisa, nang walang kapamilya. Oops, may kamag-anak nga pala ako. Bahaw na tumawa siya. Pero nahalata mo naman sigurong hindi kami close. Ang totoo, mas masakit iyong alam mong may kapamilya ka, pero parang wala rin. Ayokong makitang malungkot si Aiza, gayong may paraan naman para hindi niya maramdaman iyon. Tama lang ang ginawa mong pagpapaalala sa akin. Dahil sa sinabi mo, na-realize kong pagod na rin pala ako, that I've been taking care of the company for the longest time. Maybe, it's time I take care of my sister. After all, she's the only one I have. Ninitian niya ito. Ipinagpasalamat niyang na-realize nito iyon ng maaga. Humakbang ito palapit sa kanya. Matamang nakatitig ito sa mukha niya. Para sayang itinulo sa kinatatayuan. Parang namamagneto siya sa pagkakatitig nito. Pakiramdam niya ay huminto siya sa paghinga nang itaas nito ang kamay at haplusin ang pisngi niya. Para siyang nangaligkig sa ginaw, gayong napakainit naman ang pakiramdam niya. Ano ba itong ipinapakita ni Adrian? Nahuhulog na ba ang loob nito kay Lenny? Abangan natin sa susunod na kabanata.